po akong empleyado. Okay? Regular po ako. Okay, sobrang sipag ko magtrabaho. Alam niyo 'yun, talagang tinataguyod ko yung ano yung pang-araw-araw para matustusan yung pangangailangan ng pamilya namin. Pero as a tawag yung empleyado na regular, 'di ba? Hindi ganoon kalaki yung kinikita natin, tama? Napupunta lang sa mga iba't ibang expenses like transportation, 'di ba? Kaya nag-decide po ako na maging OFW. So as a 4 years employee, hindi rin po ganun kadali na iwanan yung pagiging empleyado. Bakit? Kasi wala pa akong idea eh. 'Di ba sa pagiging OFW, first timer. So nag-try ako, sinubukan ko kasi gusto ko na mas malaking kitaan o mas malaking income na pwedeng matustusan yung pangangailangan ng pamilya ko. Kaya nag-apply ako sa abroad and good news guys, ang una ko pong in-applyan is Taiwan. 'Di ba? Shout out po sa lahat ng mga taga Taiwan po dito kasi ako po is yun po yung una kong in-apply pero right now pero yung time na yun hindi po ako natanggap doon, nag-apply po ako, hindi ako tumigil and tanggap po ako sa Japan. So bilang OFW sa Japan as machine operator, sobrang alam mo yun, sobrang ganda nung naging simula ko po doon kasi alam niyo po doon na maganda po ang buhay na maganda ang pamumuhay sa Japan kung ikaw ay si turista. Okay, pero kung ikaw is nagtatrabaho, wala ka po masyadong oras kasi po napakahigpit po ng mga Japanese when it comes sa time. Tama? Kaya po puro trabaho, trabaho. Ang kinikita, umaabot po ako ng 6-figure that time. Kaya sa mga OFW po dito sa Japan, hindi na po ganun kalaki yung kinikita nila kasi po mababa na po yung palitan. So sa panahon ko po that time, kumikita po ako ng 6-figure. Bakit? Kasi meron pa po siyang over the counter. Okay? Kaya ako, imagine, 1 year, 2 years ko nang ginagawa. Diba? I mean, OFW sa Japan. So, kumikita ng 6-figure, nakakatulong sa pamilya, okay naman. Pero sabi ko, bakit parang wala akong naiipon? Bakit parang paulit-ulit lang yung pang-araw-araw, 'di ba? Sasahod ka, payslip, 'di ba? Pagkakuha mo, padala mo agad, 'di ba? Kahit malaki po yung kinikita, hindi pa rin po sapat. Sabi ko, bakit gano'n? Nung time na empleyado ko, kulang din naman eh. Bakit ng OFW ko, kala ko okay na, kulang pa rin pala. Sabi ko, hindi pa pwede ng ganito. 2 years na po ako that time. And habang tumatagal po ako sa abroad, nagkakaroon ako ng realization. And syempre, mga kasamahan ko po doon is mga 16 years, 14 years, saka 8 years. So ako, sabi ko, ayoko dumating ako sa point na ganitong edad, nasa abroad pa din ako. Kaya nung 2 years na ako sa Japan, nag-isip ako na magkaroon ako ng mag-try, magnegosyo. So syempre, katulad po ng karamihan dito, nag-how din po ako. Nakakita ko sa social media, nakita ko sa Facebook. So, 'di ba? Kahit sa TikTok, nag-how din po ako that time. So, ang nangyari, nag-how ako and presentan ako ng opportunity. Syempre, sa umpisa, medyo, alam mo yon, medyo may ka pa, kasi as malaki yung kinikita, sinasahod, especially sa mga first world country natin, hindi po agad-agad. Pero, nung nakita ko po itong sistema ng Project High and si Mentor Joseph Lim, isa po ako sa, kumbaga, sumubok. Bakit? Alam mo, isa sa mga pumasok sa mind ko na huwag mong tignan to as gastos. Tignan mo sa as opportunity na pwedeng makatulong sa iyo at sa pamilya mo. Kaya ang ginawa ko, nag-try. Okay, 2 years na ako. Part-time ko siyang ginagawa. So meron na lang ako 1 taon. And good news guys, 'di ba? Ito po 'yung nangyari. Yan po, yung time na inaaral ko na po siya, siniseryoso ko na po siya, nakikinig ako sa mga trainings, 'di ba? Ayun po, Mentor Joseph Lim. At the same time, basta sobrang ganda po ng sistema ng Project High. Bakit to? Imaginein mo, for example, na nandito ngayon, nasa Saudi ka, tama? O nasa first world country ka. Imaginein mo yung Zoom natin nakakaabot sa inyo, nakakaabot, 'di ba? Sobrang nasa digital era na po tayo, na halos lahat, 'di ba? Sobrang nagiging madali na lang. Kaya sabi ko, napakaswerte ng panahon natin ngayon kasi nagiging madali na lang din po lahat. At the same time, habang ginagawa ko siya, nakakaipon, 'di ba? And talagang tinapos ko na lang yung 1 taon ko, 3 taon na lang. 3 taon lang ako sa Japan. Take note guys, meron akong extension ng another contract. Pero hindi ko siya ginanap. Bakit? Bakit? Siyempre mapapatanong ka. Siyempre, nung pinakita sa akin, pinavisualize sa akin kung ano yung pwede mangyari sa akin, talagang yun yung
pinanghawakan ko. Yun yung pinanghawakan ko na sabi ko, eto na yun. Eto na talaga yun. Hindi pagiging empleyado, hindi pagiging OFW, di ba? Pagiging negosyante, yung pwedeng makatulong sa akin para mabago yung buhay ko at para mabago yung buhay ng pamilya ko. So, yan po, 3 years lang. And naiwan po ang mga kasamahan ko dyan. Inabot na po sila ng ilang taon. 'Di ba? And right now po, 'di ba, finally for good na po ako. And ilang taon ko na rin po itong ginagawa. At ang good news diyan, ako naman po yung tumutulong sa mga kapwa natin OFW, kapwa natin mga Pilipino na 'di ba, mag-try sa ganitong opportunity na sumubok. Kasi sobrang ganda ho kasi ng sistema. And kung ako, mamaya may papakita ho ako sa inyo para at least tawag dito, mas ma-inspired ka, mas ma-realize mo na kailangan mo nang sumubok sa ganitong opportunity. Okay? So, siyempre, sineryoso ko, talagang ginawa ko yung part ko. Kung ano yung sipag na ginagawa ko sa abroad, 'di ba? Dinalagay ko lang din dito. Kung ikaw baka mas masipag ka sa akin, ikaw na nanonood diyan, good news yun sa'yo. So dumating po ako sa point, yung kinikita ko po sa abroad, kaya palang kitain kahit nandito ka sa Pilipinas. 'Di ba? Make sense, no? Imagine, hindi mo na pala kailangan maging OFW or lumayo pa sa pamilya mo, kahit nandito ka using our system, Project High System, pwede ka palang kumita ng 6-figure. Tama? So, ang ginawa ko, mas sinipagan ko, mas sineryoso ko kasi alam ko na eh. 'Di ba? Nakikita ko kung ano pa yung pwedeng maibigay sa akin ng ganitong opportunity. Tama? Kaya ginawa ko, talagang sipag pa. Ang good news po dito, naging part po ako ng Millionaires Club. So, isa po ako sa na-awardan sa pinakamalaking arena sa Pilipinas. 'Di ba? Isa po ako sa mga naging Gold Executive Prime, paulit-ulit na Gold Executive Prime, get 3, 4, 5 promo ng company po natin, and 2 million achievers na po and up, and Project High Top 100, and ang good news po dito, ilan consecutive na po ako, top 500 po ng company. So ito po, hindi ko po siya pinagyayabag sa inyo, lahat po na magiging resulta ko. Gusto ko po na maintindihan mo na once na nilagay mo yung sipag at galing mo sa ganitong opportunity, panalo ka. At hindi lang yun, pati pamilya mo. Tama? Kung ikaw matagal ka na sa ginagawa mo at paulit-ulit pa rin ang resulta mo, it's about time na mag-try sa ganitong opportunity. Tama? So, next tayo. Yan. And guys, imagine, dati ang pangarap ko lang magkaroon ako ng motor. Kasi syempre, sa probinsya, hindi naman masyadong mina-mindset ang sasakyan. Tama? Sa amin nga sa Cavite, 'di ba? So motor lang pwede na. Okay na 'yun, makakatawid ka na, 'di ba? Pero guys, dito imagine, hindi lang motor yung binigay sa akin, kundi 4 wheels. Ibig sabihin sasakyan. Alam niyo po, sobrang sarap sa pakiramdam. Bakit? Yung mga una na hindi support sa akin yung pamilya ko, na talagang ginawa ko to ng ako lang, na hindi talaga sila, alam mo 'yon, negatron sila sa ganitong opportunity. Pero nung sabi ko, buti na lang talaga naging matigas ang ulo ko. Kundi ayoko kasi matulad din sa, alam mo yon, sa nakagisnan kong buhay. Kaya sabi ko, kung merong maraming opportunity na pwedeng ibigay sa akin, sige, ibigay natin at subukan ko. 'Di ba? Kasi wala namang mawawala eh. Ang importante, sumubok ka. Ang importante, bata ka pa. Tama? So, ganun po. And, so, next tayo. Yan. And syempre, dito ko na rin po nakuha yung mga gantong lifestyle actually dito pa lang sa Pilipinas to. 'Di ba? And imagine niyo po, tayo no nag-eempleyado tayo, tama? Pupunta tayo sa isang lugar o mamamasyal tayo sa isang lugar, pero kailangan din natin bumalik agad. Bakit? May trabaho tayong babalikan. Tama? So, doon ko na-realize na sobrang ganda pala ng opportunity na sinubukan ko. Bakit? Kasi kung empleyado ako before, kailangan ko siyang bumalik agad kasi may trabaho akong babalikan. Pero dito guys, pwede mong dalhin yung negosyo natin kahit saan kasi portable po ang negosyo natin. 'Di ba? Kahit nasa malayong lugar ka, pwede kang kumita, pwede mo siyang magawa as long as may data ka, as long as may wifi ka, pwede mo po siyang magawa. Imagine, kung di po ako nag-try dito, ma-experience ko pa paulit-ulit na yacht party na ang mga nagse-celebrate is mga sikat na vloggers, mga artista. Pero right now, 'di ba, dito sa opportunity pinaranas sa akin, 'di ba, na yung mga ganyang luxury na experience, makaparagliding, 'di ba?
2 to 3 days na vacation sa isang magandang place, especially Siargao. Di ba? Siguro 4 to 5 days kami sa Siargao. Sobrang ganda po talaga sa Siargao, and at the same time po na dala mo po talaga yung negosyo. Kasi nung time na nandiyan ako sa Siargao, di ba, habang nagta-travel, kasama natin yung mga mentors, kumikita po tayo. Take note. Take note yan, portable ang negosyo natin. Okay? And syempre, eto naman. Guys, di ba una yung sinabi ko sa inyo, yung tinakal ko po is, nung una ko pong in-applyan pa OFW sana is Taiwan. Tama? Pero, hindi ako natanggap doon. May purpose pala. Kaya pala hindi ako tinanggap sa Taiwan kasi para mamasyal pala at maging turista pala ako sa Taiwan. Nagigets niyo po? Alam niyo po, ito sa Taiwan po, 5 to 6 days kami dyan. And ang mga kasama ko, hindi lang po ako kung ako lang tsamba. Ang mga kasama ko dyan is dito sa project ay coaches and mentors na, alam mo yon, na dating mga OFW, dati rin mga empleyado, mga kabataan, na sumubok talaga sa negosyo natin. Tama? And at the same time, sobrang nag-enjoy po kami. Kasi imagine po, meron kaming meet and greet dyan, kasama po yung mga mentors natin, kasama po yung mga partners natin dyan sa Taiwan. So, imagine, yung mga dating nasa Taiwan, di ba, namasyal mismo sa lugar na kung saan sila naging OFW. Tama. Kaya ikaw na nakakapanood ng Zoom na to, I suggest po na subukan mo din talaga na mabago. Tama, mabago ang situation, at the same time makaipon na para ikaw na mismo mag-decide sa sarili mo na mag-for good na at makasama mo ang pamilya mo. Tama po. So next naman, yan. Ito naman po, di ba, from Taiwan, etong November lang, galing naman po kami ng Korea. So imagine niyo po, parang kamukha ko dyan sa Korea, mga pangalan sa Korea, di ba? Imagine. So, sino yung dating OFW sa Japan na nakarating ng Korea, hindi na para magtrabaho? Na nakarating ng Taiwan, hindi na para magtrabaho. Diba? Kundi para mag-enjoy sa life. Bakit? Kasi imaginein mo tayo, diba? Pupunta tayo ng ibang bansa, mostly, na hindi pa nagkakaroon ng realization. Pupunta ng ibang bansa, ang mindset kumita, magtrabaho para makatulong sa pamilya, mabago daw buhay. Tama? Pero yung ibang lahi, pumupunta sa Pilipinas, iba't ibang lahi, para mag-negosyo. So, na-mindset tayo na pumunta tayo ng ibang bansa para magtrabaho, pero which is mali. Bakit? Pwede pala tayong pumunta ng ibang bansa para mamasyal at mag-enjoy. Kasama pa yung mga mahal natin sa buhay. So, yan po. Imagine niyo po yung itsura ko before, saka ngayon, di ba, mukha na akong ano dyan? Koreano. Di ba? Yan. So next, ito naman po. Ito yung salary versus expenses. So actually nga guys, nung empleyado ako, hindi pa umaabot ng 25 yung sahod ko eh. 'Di ba? As a factory worker. 'Di ba? Nandiyan pa yung mga mga tax pa, hinati-hati pa. Hindi na umabot. For example, for example, nag-rent ka. 'Di ba? Medyo 5,000, 3,000 kung bed spacer Diba? Hati-hati kayo. Kulang pa din. Electricity, 2,000. Water refill. Diba? Water, 500. Siyempre, gagamit ka, internet o data, maglo-load ka. Gagets mo? Food. Hindi ka lang naman kumakain sa bahay mo eh. Siyempre, sa labas, kumakain ka din. Kumakain ka din kasama ng pamilya mo. Diba? Especially pag marami kang sinusuportahan. Kasi, alam nyo po, na-realize ko lang, dati, nung panahon ng mga magulang natin, so, pag isa ka lang nagtatrabaho, okay pa ang sahod, tama? Kaya pa. Pero ngayon, kahit ilan na kayo magtrabaho sa pamilya nyo, kulang pa rin. Agree ka ba dyan? Type mo nga dyan, agree. Di ba? Imagine nyo mo, yun po yung isa sa mga, sabi ko, oo nga, no? Di ba? Kahit ilan na kayo nagtatrabaho, kulang pa din. Kaya, sabi ko, why not mag-try sa ganitong opportunity? Transpo, dito talaga ako, nung time na ako empleyado, dito talaga ako kinukulang. Diba? Dumarating talaga ako sa point na nauubusan talaga ako ng pamasahe.
And syempre, yan, toiletries. Syempre, kailangan yan. And family of 3. O, kung ikaw binata ka ngayon, di ba, kulang pa nga rin kahit binata ka. Paano pa kaya pag nagkapamilya ka? Lalo na. Nagigets mo? So, imagine, that's the uh, realization ng salary versus expenses. Na ang total po niyan is 34,500. So, kung nagmi-minimum 20 to 25 ka lang, kulang talaga. Nagigets? For example pa, may mga lower pa sa mga factory. Siyempre, sino yan? Yung mga construction, mga ganyan. So, kulang. Kaya wag mong hayaan, 'di ba? Wag mong hayaan na ganyan yung magiging situation mo kasi meron pa tayong i-improve, meron pa tayong i-grow sa buhay. Kaya nga nandito po kami, nandito po ang Project High, 'di ba? Handang tumulong, handang umalalay para makuha mo yung mga goals mo at pangarap mo sa buhay para 'di ba matulungan mo yung karamihan, especially yung sarili mo at yung pamilya mo. Okay? So next tayo. Ito naman po yung inflation rate. 'Di ba? Alam niyo po, before, ito example ng inflation rate. Dati naabutan ko, ang bigas is nasa, naglalaro sa 20, di ba? Mga 18 hanggang 20 to 25 yung bigas. Pero ngayon, bumili ka ng 1 kilo. Di ba yung 100 mo dati, kaya nang bumili ng 5 kilos niyan. Pero ngayon, ilan na yung 100 pesos? Tingin mo, ilan na ang kilong kayang bilhin? Di ba? Minsan, isa na lang kasi yung di ba? Minsan yung jasmine, yung tawag dyan, yung coco, yung Dorado, di ba? Umaabot na ng 54, 55 hanggang 60 na sila. So kulang na. Tumataas na eh. So mas mabilis tumaas yung bilihin kaysa sa kinikita po natin. Di ba? Ito yung inflation rate. Ito yung pagbaba ng pera. Ito yung pagbaba ng value ng pera ng tao. Nagigets? Imagine, mas mabilis tumaas ang bilihin. Pero yung sinasahod sa pagiging empleyado or pagiging kulang. Di ba? Ang tagal umangat. Nagigets niyo po ba? So, ganun po yung best example ng inflation rate. Pagbaba ng pera ng tao. So, ito naman, pangarap. So, syempre, mostly sa atin, nung tayo yung mga bata pa, so tayo gusto ko magkaroon ng sasakyan, gusto ko magkaroon ng bahay, di ba? Gusto ko makapag-travel, makaipon. Ngayon, take note, ngayon, magkano yung amount ng bahay na gusto mo? Sabi ko nga, huwag mong limitahan yung sarili mo kasi ang limitation nasa utak lang yan. Di ba? For example, ang house and lot, 10 million. Gusto mo magkaroon ng sasakyan, worth 2 million. Okay, makapag-travel ka sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. So 1 million, iba kasama pamilya mo o makapagkaroon ng savings na 1 million. So pag tinotal mo yan, 14 million. Kung tatanungin kita ngayon, kung matagal ka na sa trabaho mo at wala ka pang naiipon, that's the reality. Kung ikaw, for example, tayo, nangangarap na tayo na, di ba, yung tumanda na, nag-asawa na, tapos ibinaling mo na sa anak mo, anak, ito yung pangarap ko, ikaw na magtapos niyan. So pinasa mo na sa anak mo. Di ba? Which is, nandun yung pangarap mo na hindi mo siya natupad. Dahil nga, nagkaroon ka ng limitation. Guys, sa opportunity na to, dito sa Project High, itong mga house and lot, car, travel, savings, pwedeng mo yung ma-achieve dito sa opportunity na to using our system. Nagigets mo? Bakit po? Marami na pong nakagawa dito. Ang kailangan mo na lang gawin is magsimula, subukan, seryosohin, makinig sa taong nag-guide sa'yo para at least ikaw naman ang next na sumunod na magkaroon ng mga ganitong resulta. Alam nyo, sobrang na-excite ako eh. Bakit? Kasi po, ilan po sa mga, di ba, nandito sa pinapakita ko is na-achieve ko na. Eh, ang kagandahan po dito, hindi po talaga ako tumitigil hanggat hindi ko po talaga nakukuha yung mga dreams natin sa life. Kaya kung ikaw matagal ka na sa ginagawa mo at ganun pa rin yung resulta, sabi ko nga sa'yo, ulitin ko, it's about time na mag-try ngayong taon sa ganitong opportunity na to. Okay? So next, ito naman. Kung, syempre, mostly, na mga Pilipino, na mga empleyado, di ba, ng mga OFW or mga kabataan, ang nagiging reason, no money.
Guys, alam niyo ba, nung nag-start ako dito, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, puro padala po ako. Kasi ang goal ko before, ang goal ko is tulungan ng pamilya ko. Kaya kahit walang matira sa akin, sige lang. Okay? Padala. Hindi ko alam na nauubos na pala yung pinapadala ko at tumatagal na pala ako sa abroad na wala akong naiipon. Kaya sabi ko, hindi talaga pwede. Katulad mo lang din ako, kung ikaw na nakakapanood dito na wala ka rin pera, ganyan din ako before. Pero meron akong lakas ng loob na alam mo yun, gumawa ng paraan. Tama? Kung wala kang pera ngayon, okay lang. Pero alam ko at naniniwala ko na kayang-kaya mong gumawa ng paraan. 'Di ba? Kaya nga mo 'to gagawin para magkapera ka eh. 'Di ba? Wag mong laging sabihin na wala kang ganyan, wala kang ganyan. Guys, ito na po yung solusyon sa matagal mo ng problema para magkaroon ka ng pera. Okay? And syempre, no time. Syempre, mostly sa atin, sasabihin, busy, 'di ba? Wala akong oras diyan, wala akong time diyan. Pero imaginein mo, kung ikaw ngayon, tignan mo yung sarili mo, 3 years, 5 years, 10 years ka na diyan sa ginagawa mo, at ganun pa rin yung resulta, at wala kang time sa negosyo na to. 'Di ba? So, kamusta? Kaya po sinasabi ko sa inyo to, kasi syempre, mostly na nagiging reason is walang oras. Pero, depende yan sa priority. Kung ito ipa-priority mo, ako na po nagsasabi sa'yo, I guarantee you na this opportunity pwede pong makatulong sa'yo. Once na binigyan mo ng oras. And syempre, not my line of job. Karamihan po, especially mga degree holder. Tama? Hindi raw to linya, hindi raw linya-linya. O ngayon, tanungin kita, yung ginagawa mo ba yun ngayon, linya mo? O, yes, linya mo? Okay. Kung linya mo yan, kamusta ka naman? Ilang taon ka nang ginagawa yung linya mo? Ano na mga na-achieve mo? Hindi ko siya pinagyayabang sa inyo. Gusto ko lang ma-realize mo. 'Di ba? Kasi ako, as a machine operator, hindi ko rin naman to linya. Nagigets mo? As a machine operator, ang hawak ko pong machine. Wala ko pong idea sa mga high-tech na gadget na yan, sa mga, 'di ba, sistema sa online. So wala po akong idea diyan. Nakinig at sumunod lang ako sa taong nag-guide sa akin, kaya natuto ako at gumaling ako. 'Di ba? Kaya sabi ko nga, kung yung linya mo is pwedeng, 'di ba, nakikita mo na makakatulong, mabigay yung pangarap mo ng pamilya mo, go mo yan, tuloy-tuloy mo yan. Pero kung hanggang ngayon, ganun pa rin at paulit-ulit yung resulta mo, sabi ko sa iyo, iba, di ba? Linyahin mo rin ito. Okay? So, next. Yan. Kamusta ang 2025? Oh, for example, 2025. Kung yung 2025 mo, okay, ngayon bibigyan kita ng maraming realization. For example, yung resulta mo ngayon 2025, yan yung result, 'di ba? Decision mo way back 5 years ago. Gets mo? Way back, 'di ba? Yung 5 years ago, nag-decide ka at yung ngayong 2025, yan yung naging resulta mo. Okay ba? Masaya ka ba? Wala pa ring naiipon o nakaipon na? Kamusta or hindi pa rin ikaw satisfied? Nagigets mo? Kung uulitin mo yan, yung decision mo na ganyan, na hindi susubok sa opportunity na to, 5 years from now, 2025 to 2030, ganun pa rin kaya ang magiging resulta mo pag wala kang babaguhin sa desisyon mo? Di ba? Ikaw ang makakasagot niyan. Pero ako na po nagsasabi sa inyo, kung magdidesisyon ka ngayong 2025, sobrang ganda po ng buhay na mangyayari sa iyo from, 'di ba, ng 2030. Bakit? Isa po ako sa mga patunay na nagkaroon ng magandang resulta, 'di ba, sa ganitong opportunity dito sa Project High. Kaya ikaw, galingan mo lang lagi sa desisyon mo sa buhay. Bakit? Kasi yung magiging desisyon mo, yan yung makakapagpabago ng situation mo at ng pamilya mo sa buhay. Tama? So sa lahat po na nandito ngayon, alam ko na tawag dito, medyo ano ka pa, pero ako na po nagsasabi na this opportunity
this Project High Community, sobrang ganda ng sistema na pwedeng makatulong sa'yo ngayong taon na to. Na yung dating walang ipon, nung sinubukan ng Project High System, di ba, gumanda yung situation, kahit papano nakakaipon. Kung ikaw OFW ka, nagkakaroon ka ng ipon. Kung ikaw empleyado, nagkakaroon ka ng paunting-unting oras. Estudyante, nakabibili mo na yung mga gadgets mo. Nakakapag-travel ka na sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Tama? So, desisyon lang pala yung kailangan mo para mabago yung situation mo sa 2030. Tama? Nakalatag na po yung sistema dito sa Project High. Ang kailangan mo lang, seryosoin, gawin, makinig sa taong nag-guide sa'yo kasi ganun din po yung ginawa namin. Okay? So, next. Yan. Ito naman po yung dreams into reality. Marami akong ipapakita sa inyo na yung minsan sa mindset mo, sa isip mo, akala mo imposible, pero dito sa Project High, nagiging posible lahat. Okay? Umpisahan natin. Dating magsasaka at dating estudyante. Gen Z, isa sa mga ginaguide ko, isa sa mga leaders ko, Junel Uy, dropout student, former farmer. So kitang-kita nyo naman, from Dumaguete City. Diba? So hindi naman ganun kaganda yung life. Pero nung time na sinubukan, nag full-time, naging hustlers dito, diba? Tignan nyo naman po yung naging resulta at kung magkano naman po yung kinita na dito. Tama? Kung ikaw katulad din ni Coach Junel na estudyante, diba? O farmer ka, tingnan mo lang to. Kasi alam mo, kung ano yung nakikita mo dito ngayon, pwedeng mangyari sa'yo once na sumubok ka. Okay? So next, ito naman. Sa mga service crew. Sa mga service crew po, ito, former Mang Inasal crew na walang iba kundi si Mentor J-Lord Pandiling na kung saan sumubok din sa opportunity na to. Alam naman po buhay ng isang service crew. Hindi po ganun kadali. Tama? Pero nung nag-try, sumubok sa opportunity na to, nagkaroon ng magandang resulta, kumita ng malaki, nakapag-travel sa iba't ibang bansa. Saan ka pa? Diba? Imagine, tingnan mo yung itsura. Diba? Ano na yung dinadrive ngayon? Nakasama ko rin to sa Korea, si Mentor J-Lord. Diba? Galing, no? Imagine, pag titingnan mo yung situation niya before, hindi mo akalain na magiging ganito pala yung resulta because of Project High System. Okay? And next, ito naman, former OFW from Abu Dhabi for 5 years, isa sa mga nagtiwala sa atin, si Coach Belinda Sumait. Tingnan nyo naman ang itsura bilang OFW. Diba? So nung sumubok sa ganito, imagine 5 years OFW sa bansang UAE. Tama? Pero right now, part na po ng Millionaires Club, nakapag-travel na rin po sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at iba't ibang bansa. Nakasama ko rin sa Taiwan at Korea. Tingnan nyo. Imagine, yung kinikita niya sa abroad ng isang buwan, pwede niyang kitain ng 2 linggo o 3 linggo lang dito. Diba? Minsan, 1 linggo pa nga eh. Gusto kong ma-realize mo at maisip mo at ma-inspired ka na yung pinapakita ko sa'yo, pwede rin mangyari sa'yo. Tama? And next, siyempre mga OFW, mga empleyado. So, hindi, nagkakamali ka. Meron tayo mga professionals dito. Ito naman, teacher by profession. Former service crew din. Tingnan nyo yung nasa left mo. Diba? Nagtuturo pa sa whiteboard. Diba? Nakapang, chowking. Diba? Pero right now, part na ng Millionaires Club, nakapag-travel sa iba't ibang lugar. At the same time, nagkaroon na rin ng sariling sasakyan. Sa mga teachers po na nanonood ngayon dito, alam ko matagal ka na rin po sa trabaho mo. Sabi ko nga po, itry mo lang din ito, ma'am. Sir, itry lang din kasi pwedeng-pwede po ito sa'yo. Or kahit kanino na nandito ngayon sa Zoom events natin. Okay, next. So ito naman, nurse by profession na walang iba kundi si Mentor Gudet Bade. Isang nurse by profession and former call center agent. Gets nyo? Imagine, tingnan mo, naging global. Ito yung pinaka-highest rank, Global Ambassador, Millionaires Club.
nagkaroon ng, 'di ba, Z4 na BMW, and kung titingnan nyo po, sobrang dami na po ng bansa na napuntahan ni Mentor Godet. Imagine, and sabi ko nga po, sobrang ganda talaga ng sistema natin dito sa Project High. Wala ka ng ibang gagawin kundi sumunod, makinig sa taong nag-guide sa'yo at seryosohin itong negosyo na to. Okay, and next tayo. Yan. So, siyempre, mga alagad ng batas natin. 'Di ba? Police by profession. Guys, nasa serbisyo pa po si SPO3 Kit Cuevas. Okay, nasa serbisyo pa po. Imagine, part-time na ginagawa itong opportunity. Kung may mga police, sundalo, or government ano dito, no? So imagine niyo na lang po ito. Isabay o, 'di ba? Idagdag mo lang 'to sa ginagawa mo. Kasi sabi ko nga sa iyo, pwedeng mangyari sa iyo. Yung nangyari sa kanila, 'di ba? Hindi naman ganoon kalakihan din ang sahod ng pulis. Pero imagine pag may dinagdag ka sa ganito, dinagdag mo tong sistema natin, nag-start ka sa Project High, 'di ba? Pwede pong mangyari. Imagine, pamilya na po sila dito. Pamilya na po sila na ginagawa itong opportunity. And next naman natin, yan. Siyempre, pagdating sa mga batas, 'di ba? Meron tayong lawyer for 28 years. Guys, si Attorney Drew Magturo lang naman. Si Attorney Drew Magturo is 28 years in practice of law. Okay, kung may mga attorney na nandito ngayon, ito po is dating tawag dito, attorney ni Manny Villar sa real estate before. And si Attorney Drew, asawa niya is judge. Diba? Kaya po, legit ang opportunity natin. Bakit? May attorney na ginagawa itong opportunity. Tama. Dito na rin nagkaroon ng magandang, di ba, nagkaroon din ng iba't ibang sasakyan at nakapag-travel din sa iba't ibang bansa. So imagine, part-time na ginagawa itong opportunity natin. Attorney by profession, so legit ang opportunity, wala na dapat pag-usapan pa. Diba? So, yun. Yan, so I'm done na po. So sa lahat po na nandito ngayon, and alam ko po na sobrang na-inspired ka at nagustuhan mo yung present ko sa iyo at naikwento ko sa iyo. Alam niyo po, pangarapin mo rin na maging part ng Project High. Kung hindi ka pa part ng Project High, ako na po nagsasabi sa iyo, subukan mo po. Seryosohin mo po kasi Project High, sobrang ganda ng sistema. We have the best community dito sa industry. We have the best mentors na mag-guide at magtuturo sa iyo. We have the best coaches na, di ba, step by step na i-guide ka. And we have the best system. Kung once na ginawa mo, sinubukan mo, sineryosa mo, ako na po nagsasabi sa inyo, kung ano po yung naging resulta namin at pinakita ko sa inyo mga resulta, pwede pong mangyari sa iyo. Basta maniwala ka lang sa sarili mo na kaya mo. Kasi walang imposible. Basta maniniwala ka sa sarili mo na kayang-kaya mo. So with that, alam ko na na-inspired kayo at marami kayong natutunan at na-realize ngayong gabi na to. Ano po, paki-message mo yung nag-send sa'yo ng link na to at mag-start ka na ngayong araw. Kasi sayang oras natin pag hindi ka pa mag-start. Kaya ako po nagsasabi sa'yo, magsimula ka na at pagtulungan na natin. Alam niyo po, napaka-importante sa negosyo natin na may taong nag-guide sa'yo. And dito sa opportunity na to, i-guide ka namin step by step. Kaya with that, maraming salamat. And yun lang po. Thank you very much. God bless.